So eto, pakinggan naman natin yung isang importanteng ating balita, yung diyan sa immigration. Yung kasi 'di ba nung nakaraan, naglabas ang immigration ng panibagong mga guidelines. At nung nilabas nila yung mga panibagong guidelines, sumobra hirap. So parang sabi nga nila, labag na to sa karapatang pantao ng mga Pilipino. O labag na to sa labag na to sa kalayaan ng mga mamamayan para naman mag-enjoy sa kanilang buhay. Ang stressful na ng Pilipinas, mano bang payagan natin sila mag-travel para naman makatakas sila sa stress? Ang tagal nilang nabakante, tagal nilang nakulong sa mga bahay nila nung pandemic. So ngayon naman, baka nakaipon sila, mayroon silang pamasyal. Bigyan naman natin ng chance pamasyal, pero wag ka. O, pagpunta mo, may pera kang pamasyal, pero kung masama ugali ng Bureau of Immigration personnel na natsambahan mo, wala, hindi ka makakaalis. Ang pinakamasaklap, yung inipon mong pera, mapupunta lang sa wala. So yun ang ang pinakamasaklap na problema kasi nakikita kasi itong mga panahon na to, year end, yan yung marami talagang aalis. Kasi ito na yung panahon na pagtungtong na ng November, ito na yung panahon na ang lamig na sa Korea, palamig na sa Japan, tapos nag-i-snow na sa Canada. Ito yung mga panahon na yan eh. Kaya nga, dapat talaga, syempre, hindi naman natin na-experience yan. Tagal-tagal natin pinag-ipunan yan. Hindi ko maintindihan dito sa mga Bureau of Immigration natin. Siguro mga buryong sa buhay ito. Palibasa sila, hindi nakakapag out of the country siguro eh. But anyways, yung mga senador natin sa kabutihang palad, sa wakas, sa tagal-tagal na nating tinatapik itong katarantaduhan sa NAIA, sa wakas nagising din sila sa katotohanan. Ewan ko kung kaya sila nagising dahil magbabiyahe-biyahe na din yung mga kamag-anak nila, yung mga mahal nila sa buhay, kaya siguro gusto nilang lumuwag. So pakinggan natin to. Inuspit din ang Department of Justice ang pagpapatupad ng bagong travel guidelines. Kasunod yan ng mga agam-agam ng ilang senador na baka mas lalo lang nitong pahirapan ang mga Pinoy na mag-a-abroad. Nasa frontline na balitang yan, si Justine Consalan. Hindi muna tuloy ang pagpapatupad ng bagong travel guidelines ng Interagency Council Against Trafficking simula September 3. Mismo si Justice Secretary Boying Remulla ang nag-utos na suspendihin muna ito. Gusto niya kasing mabigyan dinaw muna ang lahat ng isyong ibinabato sa bagong guidelines na nagtatakda sa documentary requirements na kailangang ipresenta ng mga Pinoy na lalabas ng bansa. Alam mo, ito kasi yung mas nakakasama ng loob dito. Hawak ito ng Department of Justice. Ang departamento na dapat nagbibigay ng hustisya. Pero sila mismo yung nagbibigay ng mga guidelines na punyemas. Palibasa hindi sila apektado dahil mga diplomat yung mga yan pag lumabas ng bansa niya. Kasi mga mga sekretary, pati mga pamilya nila, VIP yung mga yan. So pinahihirapan nila sino? Yung mga bagong bayani na sinasabi nila, OFW. Yan ang nagdadala sa atin ng napakaraming remittances. Tapos yan ang pinahihirapan nila. Pangalawa, yung mga mag-e-enjoy man lang sana nung kanilang pinaghirapan dito sa Pilipinas na pinag-ipunan, kahit man lang papano, makapunta sila sa ibang bansa para naman ma-feel. Ma-feel nila na kahit papano nakakaraos-raos tayo sa buhay. Di ba? Kasi maaring sa kanila, na mga frequent travelers, wali-wala yan. Pero sa atin na mga bihirang-bihirang nakakaalis, sobrang excited tayo. Tapos ganito, ang magdidesisyon whether magiging masaya ka ngayong holiday, isang tao ng Bureau of Immigration. Ang nakakatawa, nag-set sila ng rules nang sila lang ang nag-uusap at hindi man lang nila kinukonsulta yung nakakarami, which is sana man lang magpa-survey kayo, okay ba to o hindi. Hindi yung parang, okay, sige, nag-implement kayo, ang tigas-tigas ng implementation ninyo. Hindi ba? Nung nag-implement kayo, walang nakatanggi. Kasi nga, parang na tayo nasa diktadorya eh. Wala na tayong boses eh. Pag sinabi nila, yun na yun, final na yun. Pag-adjust ka, wala kaming pakialam sa'yo. Parang ganun eh. Buti na lang, may mga senador na tumuligsa. Nung tinuligsa ng mga senador, at saka nung iba pang mga nagko-content tungkol dyan, napaisip si Boying na
na ano muna, na ano muna yon yung kanilang bagong guidelines, pahinto muna. Paano kung hindi nagreklamo yung mga senador? O di tuloy-tuloy lang yung pagiging tyrant nyo dyan sa, pagiging diktador nyo dyan sa, at bully nyo dyan sa BI. bansa. We heed the call of the people to review. So we're doing that in the spirit of transparency. Handa rin daw ang DOJ Ang payat na ni Boying. Ang payat mo na, Boying. Magpahinga ka na kaya? sakaling ipatawag sila sa nilulutong pagdinig sa Senado. Target imbitahin dito ang mga pasaherong na offload o hindi nakasakay ng aeroplano. Sobrang stupid kasi na nag-apply ako ng visa. Halimbawa, nag-apply ako ng Shenzhen. Na sobrang laki ng show money. Tapos sobrang tedious nung mga requirements na nire-require nila sa'yo. Siyempre, requirements nga, i-require talaga nila. But anyways, nag-adhere ka na doon sa bansang pupuntahan mo at binigyan ka na nila ng visa o ng pass para mag-travel ka sa kanila. Yung mga ipinresent mo doon for visa application, kailangan dala-dala mo pa din. Kasi pagka nagpunta ka rito sa BI, pag paalis ka na, yun ang masaklap. Kasi yung mga requirements mo na ipinasa mo na dito na in-approve na nila at binigyan ka na nga nila ng visa, i-scrutinize nila ulit dito. Tapos ang iisipin nila na magtatrabaho ka sa ibang bansa. Tapos ang justification pa nila before was, meron pa nga mga lasalista mga anak mayaman ayun, na-scam sila kung ma-scam sila, dinaya nila yung mga papeles nila, problema na nila yun, hindi nyo na problema yun. Planong matapos hindi makalusot sa immigration officer. Sa kanila na offload dahil sa profiling, economic profiling. Dahil kung makita, hindi magaling mag-English, hindi maganda ang kasuotan, automatic 90% chance magkakaroon po ng second screening. Yun ang masaklap sa lahat. Sabi ko nga sa inyo, sa buong mundo, ang numero 1 na mapanglait at racist, alam mo kung sino? Mga Pilipino. Oo, na pag nakita nga lang na in English, di nakasagot masyado. Bakit ka pupunta sa Amerika, di ka pala marunong mag-English? Siguro magti-TNT ka doon, Pucha yan, hindi mas maganda nga na mag-TNT siya doon, at least hindi niya na mararanasan yung hirap dito. Dapat nga maging masaya ka sa kababayan natin na mag-TNT doon. Kasi pagdating niya doon, sigurado maganda buhay niya. Pero wag kayo magti-TNT joke lang yun. Pero itong mga bitter kasi itong mga Bureau of Immigration na ito Pangamba pa ni Senate President Vic Zubiri, baka maging sanhilang ito ng korupsyon. Hindi daw, kapag mabilis naman daw kapag ikaw ay hindi Pinoy. Make sure, kung citizen ka, Canadian citizen, so blue passport ka na. Shoot na yan, palabas ka na ng Pilipinas Wala nang problema yan. Pero kung dito nga, ang ginigipit nga nila, yung mga kapwa nila Pilipino, yung mga Philippine passport. Yan yung ginugulpi nila. Diyan kayo, mabilis kayo makakalis, hindi kayo mga Pinoy O mga mga Canadian kayo Kumbaga, ang colonial mentality sa Pilipinas sobrang taas pag nakita nilang blue passport, US or Canadian. Ano na yan? Kumbaga parang water na yung mga hayop na mga kurakong dyan. Kung hihingin mo ng mga bank certificates, may mga title pa, may hiningi pa sila mga title proof of education, proof of occupation, kung saan ka nagtatrabaho. That can be prone to anti-privacy laws. Tanong pa ni Zubiri, Yung talaga yung lagi kong sinasabi, yung anti-privacy law. Hindi mo pwedeng hingin sa akin yung bank statement ko. Kasi personal ko yan Pinresent ko na yan dun sa visa application Pina-approve na nila ako, bakit mo pa ako hihingan? Oo, tapos ayun nga, all those details ay prone, kaya nga tayo may national ID system Prone to national prone to yun, identity crisis. bakit parang habang malaya nakakapaglabas-masok ng bansa ang mga POGO workers na anyay madalas nasasangkot sa mga krimen, pinaghihigpitan naman ng mga Pinoy?
Dagdag pa ni Zubiri, dapat mabayaran din ng danyos ang mga na-offload na mapapatunayang lehitimo naman ang kanilang pakay sa ibang bansa. Kasi syempre sila babayad nun pag nag-offload sila. Meron din silang kailangan ibigay na ayuda. Kasi isipin mo, pamilya kayo, 5 kayo, husband and wife, 3 anak. Pupunta kayong Hong Kong, i-offload mo sila. Magkano nang ginastos ng pamilya doon? It's not fair. It is not fair. And ganun na lang, ipa-offload mo sila, natalo sila ng Ay, salamat, Subiri. Meron ka ring magandang sinabi. Sa loob ng more than 1 year, salamat naman. Meron din kami napakinabangan sa'yo. 100,000 pesos. Sorry na lang, sasabihin mo sa kanila, sorry na lang. Para naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, hindi solusyon ang revised travel guidelines sa human trafficking. Sa datos kasi ng IACAT noong 2022, sa mahigit 32,000 Pinoy na na-offload, mahigit 400 lamang ang lumabas na biktima ng human trafficking. Ano po bang epekto nito sa pagsugpo talaga sa sinasabi nila dapat kasing sugpuin ang human trafficking? Ibig sabihin po ba zero na ang magiging biktima ng human trafficking? Hindi po ito margin of error, Ginoong Pangulo. Hindi po. There is something wrong with the process. Pagtapak naman sa karapatang maglayag ng isang Pilipino ang bagong travel guidelines para kay Attorney Mel Santamaria. Basta't sinabing karapatan, ang sasabihin mo lang sa gobyerno, magbibigay ka lang ng notice, aalis ako, presento ang visa. Yung mga alam natin yan eh. Before we travel, we know our rights. You go there with yung knowledge mo ng karapatan mo, pero putya mga ano nga sila, yung mga tyrant nga sila. Mga diktador nga sila at mga inggit sila sa buhay. So, pag nag-angas ka doon at sinabi mo na, I know my rights, I have the right to travel, putya lalo ka nilang i-offload pag tatawanan ka pa ng mga buwisit na yan. Presento ang passport, presento ang boarding pass. Gerald Calzado, ano ba problema mo sa buhay? Need ng immigration ng bank statement at bank certificate. Sinasabi na nga ng senador, hindi. Mas magaling ka pa sa senador. Mas magaling ka pa sa senador. Sinabi nga ng senador, bawal. Sinabi nga, 2 lang kailangan mo, visa, passport, return ticket. Oh, so kung naging immigration officer ka, tapos yan ang hinihingi mo, mali ka nga, mali nga kayo. Yung nga yung kinokorek dito, yung maling paniniwala nyo. Kung yan ang hinihingi nyo, mali nga kayo. Hindi mo ba naiintindihan yun? Mas marunong ka pa sa mga senador eh. Marunong ka pa sa mga abogado. Ang pinupoint out nga dito, mali yung ginagawa nyo sa BI. Kung dati kang taga Bureau of Immigration at yun ang hinihingi mo, mali ka nga. Sinasabi na nga dito, kita mo, matigas din ang ulo mo. Di ba sinasabi na nga na ito lang ang kailangan, ikaw pinipilit mo, hindi ito ang kailangan. Kasi ito protocol namin. Yun nga, tanga nga yung protocol nyo, yun nga yung sinasabi dito. Kulit-kulit mo. Ay ano, sinasabi na nga nitong abogado, anong kailangan mo, may karapatan ka mag-travel, anong kailangan mo, visa, ticket, passport na valid, return ticket. Yun lang ang kailangan mo. Anong pinipilit mo yung gusto mo? Sinasabi nga nila na mali yung pagkakaintindi nyo. Alis ka na. Ang nangyayari dito, humihingi ka ng permiso sa ating gobyerno para maglayag. Sapat na rin daw dapat ang visa bilang patunay na ang isang Pinoy ay may kapasidad na maglayag, lalo't mismo ang embahada na ng pupuntahang bansa ang nag-aproba nito. Kung talaga raw pagsugpo sa human trafficking ang layunin, payo pa ni Attorney Mel. Gamitin niyo ang intelligence funding niyo. Hindi mo pwedeng remedyohan o ayusin ang trafficking sa pamamagitan ng paglilimita o pagsusupil sa iba pang karapatan ng... Ayan Gerald Calzado, kalinaw, ba't nyo ba ginagawa yan? Di ba ang dahilan ng Bureau of Immigration, ginagawa namin to para maiwasan natin yung human trafficking. So ibig sabihin, humihingi kayo ng sobra-sobra just para dyan sa human trafficking, yan yung ginagamit yung dahilan. Hindi nga yun ang punto, mali nga yun. Tigas ng ulo nyo. ordinaryong mamamayan. Gawin yung trabaho nyo. Nagbabalita mula sa frontline. Ayun. Ito pa yung isang balita tungkol dyan. Ito pa yung isang balita naman ng GMA Kapuso, patungkol din dyan. Iano natin, ipakita natin, ha? Ito na.
Anticos, sinuspindi na ng Justice Department ang mga inilatag na immigration guidelines para sa mga mag-a-abroad. Tuloy pa rin naman daw ang mas pinaigting na kampanya kontra human trafficking at illegal recruitment. Nakatutok si Salima Refran. Hindi na muna ipapatupad ang revised guidelines para sa mga international-bound Filipinos. Kasunod yan ang resolusyon ng Senado na ipagpaliban muna ang pagpapatupad ng guidelines na magsisimula dapat sa linggo. People are complaining, we listen, we heed the call of the people to review. You heed the call of the people? Talaga ba? So we're doing that in the spirit of transparency. Matatanda ang naglabas ng revised guidelines ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT kung saan idinetalye ang mga basic travel documents na hihingin sa primary screening. Pati na mga dokumentong posibleng hingin depende sa kategorya at sino ang nagpondo ng biyahe. Pero kabi-kabila ang mga reklamo na tila masyado raw mahigpit ang mga ito. Balak ng Senado na magkaroon ng hearing tungkol sa mga guidelines. 3 major issues. Very expensive and very difficult requirements that they're asking for us. Second, it is prone to corruption. Third, it is also it's a violation of the anti-privacy laws. Itong 32,000 na na-offload, sana may maimbita po kami ng mga 5 o 10 man lang. Babala ni Remulla, huwag na raw subukan ng mga trafficker at illegal recruiters na samantalahin ang suspension ng guideline. Kasi ganito eh. Alam nyo yan. Yun nga yung sinasabi kanina ng abogado, yung mga intelligence funds kayo DOJ, ang laki ng intelligence funds nyo, ng confidential fund nyo. Yung Intel mong puro palpak, ang laki-laki ng binabayad mo dyan. So, ang pinupunto dito is, ang tirahin nyo yung mga agencies na illegal. Alam nyo yan, yung mga agencies na illegal, kilala nyo kung sino yan. Bakit yung tao ang pinag-iinitan nyo? Di ba? Parang sa shabu. Oo, ang tatargetin nyo yung lutuan ng shabu. Yun ang targetin nyo, hindi yung mga bumibili lang ng mga patingi-tingi na shabu. Madami kayong mauhuli doon, oo. Pero imagine kung ang mai-stop mo, yung mismong puno nung kasamaan, which is yung illegal recruiter, yung agency nung hayop na yan, yun ang namapasara mo, hindi ka na mamumroblema dyan sa airport. Kagulo-gulo nyo laki-laki ng pera nyo dyan. Dahil nananatili pa rin ang mga hakbang laban sa kanila. Meron pa rin namang kailangan tanungin ang immigration na wala sa guidelines na mahalaga. No? Isang ehemplo lang, return ticket. Pwede ba walang return ticket ng turista? Diba? Basic yun. Pag wala ka return... Yun nga, wala naman nagtatravel nang walang return ticket, sir. Maniwala ka kahit pag-TNT may return ticket. Ito naman si Boying stating the obvious. Return ticket, turista ka. Hindi ka turista. Paano ka uwi? Diba? Kasabay nito, masinasanay na rin ang mga immigration officer sa pagharap sa mga pasahero. Ang talagang problema dyan minsan, yung ugali na mismo ng minsan ng mga immigration officers. Kaya ngayon, nag-usap kami ni Commissioner Tansinko na ang training nila ay reminders talaga kung paano mag-handle ng situations where questions have to be asked. Para sa GMA Ang problema, masasama ang ugali. Yung mga immigration officer, judgmental, masasama ang ugali, mga bitter sa buhay. Dahil everyday nga naman, nakikita mo may umaalis, ang saya-saya, tapos ikaw nandudun ka, tatak ng passport nila, lungkot-lungkot ng buhay, magtatrabaho ka habang sila travel-travel, kaya buryong yung mga animal na yan. Ay, Diyos mio. The next performance will start momentarily.